Ibinasura po ng korte ang kasong isinampa ni Katrina Halili laban kay Hayden Co. Jr. Alam naman na marami na kaugnayan ng kumalat nilang sex video. Wala raw kasing sapat na ebidensya na nagpapatunay na hindi alam ng aktres na kinukunan ang kanilang pagtatalik. Nakatutok si John Consulta. Nag-uumapaw ang saya ni Hayden Co. Jr. pati na ng mga kaanak at abogado niya habang binabasa sa loob ng courtroom ang ibinabang desisyon ng Branch 159 Pasig RTC. Ibinasura nito ang kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children na isinampa ni Katrina Halili. Sa sobrang saya, napaiyak pa ang ina ni Hayden. Si Hayden naman, napayuko at nagdasal at maya-maya lang, inakap ang mga taong di raw siya iniwan sa kanyang laban. Sa 10 pahay ng desisyon na sinulat ni Judge Rodolfo Bonifacio ng Branch 159 ng Pasig RTC, ipinuntong walang sapat na ebidensyang nakapagpatunay na hindi alam ni Katrina na kinukunan ni Hayden ang kanilang sex video. Ginamit ng korteng basihan dito na alam ni Katrina na kinukunan sila ng video ni Hayden sa 3 nauna at ibang pagkakataon. Sa sinagawang ocular inspection, nabuo ang opinyon ng korte na malamang umanong hindi itinago ni Hayden ang kamera na ginamit sa pagkuha ng sex video. Bagay na ikinadismaya ni Katrina at ng kanyang abogado. Mamatay pa ako. Mamatay pa buong pamilya ko, hindi ko alam. Pinaglalaban ko naman kasi hindi lang naman para sa akin, para sa ibang tao din, di ba? Paano itong mauulit-ulit to sa ibang tao? Ganon. Nakakakilabot lang. Contradicting lahat eh. Sa lahat ng venue, sinasabi ni Hayden walang consent, walang knowledge si Katrina. Suddenly, sa sabi ng court, may consent, may knowledge si Katrina sa sex video recording. We'll make the necessary legal moves once na mapag-aralan namin kung ano yung nararapat. Sa isang press conference, nagpaabot ng pasasalamat si Hayden sa kanyang mga kaanak, mga abogado at lahat daw ng taong sumuporta sa kanya. I am going to rebuild my life. I'm going to be a blessing to others. I'm very happy na I don't have to focus my energy on trying to fix the past anymore. Right now, I can focus my energy on building a bright future. Sa huli, nagpaabot ito ng mensahe kay Katrina. This is for you, Katrina. I'm sorry this happened. I am sorry na I let this happen. What we did together was a stupid thing to do. I hope na magkameron tayo ng chance to talk. Tayong dalawa lang. Walang attorneys, walang ano. No way are we condoning this taking of a sex video. But equally, we also stood by our belief that every person is also entitled to his day in court. Ngayon tuluyan na na-dismiss ang kaso ni Hayden Co. Plano rin niya tutukan ng pagbawi ng kanyang lisensya bilang doktor para makamove na sa kanyang buhay. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Samantala, ikinagulat naman ni Senador Bong Revilla ang pagbasura sa kaso ni Katrina Halili laban kay Hayden Co. Jr. Ayon sa senador, nakakalungkot ang desisyon na yan. Lalo na't ipinaglaban ng aktres hindi lang ang kanyang sarili, kundi ang sangkababaihan. Pero dahil may iba pang pwedeng gawin na legal na hakbang, pinayuan ni Senador Revilla si Katrina na magtakatatahag. Kawawa naman ang mga kababaihan, baka pamarisan o tularan ang mga hindi magandang nangyari. Mga kapuso, tumulak na po patungong Indonesia ang ating team na ang pangalan ay Ascals para po sa semifinals cup ng Suzuki Cup sa larong football po ito. Nakatutok si Chino Trinidad live mula sa Ninoy National Airport. Yes, Mike, sa mga oras na to, pasampanan ng eroplano yung ating Philippine Ascals. Pupunta sila sa Indonesia. Dehado man, alam nila na dala-dala nila yung tinatawag na magaganda mga aspeto ng ating mga Pilipino, yung ugali natin. Grabe naman yung kakaharapin na record ng mga Pilipino pagpunta nila ng Indonesia, pagdating nila ng Jakarta. Mamaya po, makabad ng midnight sa atin. Nantakin nyo, 17 laban, 16 na beses na tinatalo ng Indonesia ang Pilipinas. Yung isa, tabla pa. Pero ganun man ang record, ay hindi daw matitinag ang mga dehadong Pilipino. Kasi iba yung Pinoy, yung sinasabi na ibang-iba ang Pinoy pag yung kung sabihin natin matalino yung Pinoy kahit saan sa nailagay. Yeah, that's why we're called Ascals, di ba? Parang when people mess with us, we bite back even harder. So right now they tried, pero we're the ones setting the pace.
Ang kakaibahan daw ng mga Pilipino ay ang pagiging magalang kahit sa gitna ng labanan. Kaya naman umaani sila ng respeto sa kanilang mga nakakaharap. Yan din ang parehong respeto na ibinibigay nila sa bawat isa sa kanilang mga kakampi kahit samang bahagi sila ng mundo nagsipaglaki. Yung respeto kasi hindi mo yan makukuha sa madalian lang. Kailangan mong pagsikapan yan at ibigay ang lahat. Yun nga, yung sa semis na to, pag nanalo kami, yung respeto, kung respeto nila sa amin yan mataas, pag nakuha namin yung semis na to, tsaka dumating kami sa finals, mas lalong re-respetohin nila kami at baka matakot pa sila. We're all the same. We're all equal. Look at our hearts, what do you see? Exactly. It's all the same. We're powerful. I mean, you know, we all come out. It's one. You know, nobody's different from one another. Like you said, people look at Filipinos, sometimes they look down on us, you know. But when the foreigners come in, they don't look down on us. We're all equal. We're all equivalent. Kung titignan nyo malapitan, ang storya po ng Philippine Ascals ay parang storya din natin sa pang-araw-araw. Sa anumang hirap ng pagdaraanan, sinasabi na dihado man tayo, ang mga Pilipino, bawat Pilipino nasa ang lugar man ng mundo ay nakakahanap ng paraan ng makalusot at magtagumpay. Yan po ang storya ng ating Philippine Ascals. Simula po sa Huwebes, araw ng simbang gabi, ay mapapasuong sa isang matinding pagsubok kontra sa Indonesia sa semifinals ng Asian Federation Football Cup doon po sa Indonesia, sa Jakarta. Mike? At syempre, pagdadasal natin sila. Maraming salamat, Chino Trinidad. Susunod, Jillian Ward enjoy sa natanggap niyang maagang Christmas gift. At ang nakakaantig na sorpresa sa veteranong cameraman na may sakit sa ating Kapasko, Kapuso. Susunod na dito sa 24 Oras.